Isipin mo na nag-i-scroll ka sa Facebook ngayon. Panay ang lipat mo mula sa isang nakakatawang meme, tapos papunta sa isang dance video, tapos biglang may dumaan na post tungkol sa isang taong nag-aalok ng juice sa mga naglalaro ng volleyball sa kanto. Malamang lalagpasan mo lang iyon, di ba? Iisipin mo parang random na kwento lang ng isang kapitbahay. Oo, eksakto. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang eksaktong post na iyon ay kasalukuyang pilit na iniintindi, binibiyak ng libu-libong tao online? Kasi naniniwala silang isa itong literal na mensahe mula sa Diyos. Grabe yung irony ng panahon natin ngayon, ano? Kasi nasanay tayo sa mga kwento ng propesya na parang pelikula, yung may mga nagliliyab na palumpong, umuugong na boses mula sa langit. Yung mga dagat na nahati. Oo, yung mga ganun, inaasahan natin na kapag may mensahe ang langit, imposibleng hindi mo mapansin dahil sa sobrang grandyoso. Pero sa digital age, nag-iba na talaga ang laro. Totoo yan. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon, ikaw na malamang ay babad din sa social media araw-araw, dito iikot ang paghimay natin ngayon. Gusto nating intindihin kung paano ba nagbabago ang hugis ng pananampalataya, pati na pagpapagaling sa loob ng ating mga screens. At yung mga sources natin ngayon, hindi ito galing sa mga sinaunang manifesto na nakasulat sa batuha. Galing ito mismo sa mga Facebook posts, isang personal na website, at meron pa tayong audio recording ng isang live na online session. Galing sa isang napaka-aktibong komunidad. At ang sentro ng lahat ng ito ay isang individual na nangangalang Narciso Olalo. Si Olalo, yung kwento niya ang magisilbing lens natin para makita kung paano gumagana ang makabagong paniniwala. Titingnan natin kung paano naging isang napakalalim na spiritual na aral ang isang simpleng panaginip tungkol sa pag-inom ng beer sa tabi ng volleyball court. Pero bakit nga ba natin kailangang pag-usapan ito? Kasi higit pa sa kwento ni Olalo, sinasalamin nito kung paano tayo mga tao ay uhaw na uhaw sa koneksyon, sa pag-asa. At sa mga simpleng kasagutan, lalo na sa isang mundong sobrang gulo at puno ng komplikadong impormasyon. Kaya ang tanong na gusto kong isipin mo habang nag-uusap tayo, paano nga ba nagiging sagradong mensahe ang isang karaniwang eksena sa kanto? At paano nito nakukuha ang buong atensyon ng napakaraming tao sa internet? Para masagot natin yan, kailangan muna nating kilalanin kung sino ba talaga ang taong nagsasalita, bago tayo pumunta doon sa mga panaginip niya tungkol sa volleyball. Tama. Sino ba si Narciso Olalo sa paningin ng mga taong sumusunod sa kanya? Dahil hindi ka naman magtitiwala sa mensahe kung wala kang tiwala sa mensahero, di ba? Sa mga nabasa nating materyales, ipinapakilala si Olalo bilang isang faith healer. Pero hindi lang siya basta-basta healer ha. Ang tawag nila sa kanya ay ang #1 instrument chosen by God. Siya raw ang pangunahing tulay para maghatid ng katotohanan at lunas. At heto yung detalyeng tingin ko unang nakakahuli sa atensyon. Alin doon? Paulit-ulit niyang idinidiin na ang lahat ng pagpapagaling at pangangaral niya ay libre. Sabi niya sa website niya, without charge, even a single cent. Grabe! Without charge. At hindi natin pwedeng maliitin ang epekto niyan eh. Sa internet kasi ngayon, lahat may kapalit eh. Totoo, lahat gustong kunin ang pera mo, ang atensyon mo, yung data mo. Kaya kapag may lumitaw na tao na nag-aalok ng tulong at sinabing hindi ko kailangan ng pera mo, agad nitong pinapababa ang depensa ng isang tao. Nagtatayo ito ng instant na pader ng kredibilidad. Ang mensahe na ipinaparating niya ay instrumento lang ako. Ang Diyos ang gumagawa nito. Pero syempre, may kondisyon pa rin. Ano yung catch? Ang kondisyon niya ay kailangan mong magkaroon ng matinding pananampalataya kay Hesukristo at higit sa lahat sa Kanya bilang piniling instrumento. Doon lang daw tatalab ang pagpapagaling. Nung iniisip ko nga ito, pumasok sa isip ko yung konsepto sa tech na open source. 'Di ba sa tech, kapag open source ang isang software, libre siya, abot kamay ng lahat. Kahit sino pwedeng gumamit at mag-ambag. Oo, ganun ang dating ni Olalo eh.
Para siyang open source spiritual guide. Wala siyang hinihinging membership fee at abot kamay siya online. Makikita mo siya sa YouTube, sa Facebook, may blogger site pa siya at Instagram. Magandang metafora ang open source. Pero tulad din ng maraming libreng software, kailangan mo ng isang feature na magpapastand out sa iyo para gamitin ka ng tao, di ba? Dito pumapasok yung inaangkin niyang espesyal na kakayahan na tinatawag niyang power of mind. Yan. Yan yung bahagi ng source materials natin na talagang napahinto ako. Kasi akala ko nung una, ang ibig sabihin lang niya ng power of mind ay parang magaling lang siyang magpayo o may matala siyang intuition. Hindi eh. Iba yung level na inaangkin niyang kakayahan. Ayon mismo sa mga isinulat niya, ang power of mind na ito ay ang kakayahan niyang makita ang buong kwento ng buhay ng isang tao. Ang bawat detalye. Oo, ang bawat detalye nito sa pamamagitan lamang ng simpleng pakikipag-usap sa kanila. Pero hindi doon natatapos. Ang mas nakakagulat at nakakakuha ng atensyon ay ang inaangkin niyang abilidad na makita ang mga kasalanan ng mga tao. Kahit paano ng mga taong matagal nang patay. Exactly. Kaya niyang silipin ang nakaraan ng mga ninuno mo at sabihin kung ano ang nagawa nilang mali. Isipin mo yon. Ang makita ang kasalanan ng mga patay. Kapag naisip ko kasi ang pananampalataya, laging nakatutok sa hinaharap, di ba? Kung saan tayo pupunta, kung paano tayo maliligtas. Pero itong abilidad na bumalik sa nakaraan at halukayin ang mga sikreto ng mga yumauna, nagbibigay ito sa kanya ng isang imahe na siya ay parang nakakaalam ng lahat. Walang maitatago sa kanya. Kahit ilibing mo pa. Bakit kaya sobrang epektibo nito sa mga tagasunod niya? Ang utang na loob at yung tinatawag na generational na pagkakasala. Yung parang sumpa o karma ng pamilya. Oo, may malalim tayong paniniwala na ang mga kamalasan sa buhay o mga sakit natin ngayon ay maaaring epekto ng mga hindi naayos na kasalanan ng ating mga lolo't lola. Kaya pala, kapag may isang taong nagsabi na kaya niyang makita at posibleng putulin ang sumpa ng nakaraan na iyon, tumutugon ito sa isang napakalalim at nakatagong pakiramdam ng takot. At guilt sa bawat individual. At hindi mo rin naman ito mabi-verify kasi patay na ang mga taong tinutukoy niya. Kaya tinatanggap na lang ito bilang absolute na katotohanan. Binibigyan siya nito ng napakatinding otoridad. Kumbaga na-bypass niya agad yung lohika ng tao. Kasi tumumbok siya sa emosyon at takot. At dahil dyan, sa otoridad na yan, kapag nagsalita siya at sinabing may mensahe siya mula sa langit, walang duda. Nakikinig lahat na nagdadala sa atin dun sa pinakasentro ng paghihimay natin ngayon. Yung post niya sa Facebook noong May 13, 2026. Yung kwento tungkol sa juice at sa volleyball court. Ikwento mo nga kung ano-ano nangyari sa panaginip na ito. Sa Facebook post niyang iyon, ibinahagi niya na nakatanggap siya ng isang panghihinin habang natutulog. Sa panaginip, naglalakad daw siya sa isang kalsada, bit-bit ang isang bote ng juice. Okay, juice. Tapos, napadaan siya sa isang open court. May nakita siyang isang babae at isang lalaki na naglalaro ng volleyball. Dahil alam niyang pagod at awaw na ang dalawa dahil sa paglalaro. Lumapit siya para ialok ang dala niyang juice. Natural. Ngunit dito nag-iba ang takbo ng kwento. Tumanggi yung lalaki sa alok niya. Pagkatapos, inalok niya yung babae at tumanggi rin ito. Pareho silang umayaw sa juice. Ayaw nila, kaya ang ginawa na lang ni Olalo, tumigil siya sa gilid para manood sa kanilang paglalaro. Ilang sandali pa, biglang huminto yung dalawa, may pinulot silang mga bote sa gilid ng court at sabay nilang tinungga. Uminom sila ng iba? Oo, nang tignan niyang mabuti kung ano yung iniinom ng dalawa, kaya sila tumanggi sa juice niya, nakita niyang beer pala ito. Beer. Sa volleyball court. Doon sa puntong iyon, nagpasya na lang siyang umalis at bigla siyang nagising. Yon ang buong kwento ng panaginip na ipinost niya. Alam mo, nang mabasa ko ito, ang una kong naging reaksyon ay pagkagulat. Kasi walang bahid ng pagiging sagrado o biblikal sa eksena. Walang gintong kopa, walang alapaap, walang nakakapasong liwanag.
Beer at volleyball court lang, di ba? Oo, pero ito ang mas nakakabaliw. Pagkatapos niyang ikwento ang panaginip sa Facebook, hindi niya sinabi kung ano ang ibig sabihin nito. Iniwan lang niya sa hangin. Isang matinding teknik yun. Sumulat siya sa dulo ng post. Ang paliwanag ko nito, gagawin ko sa darating na linggo, May 17, 2026, same time, 9 a.m. oras sa Pilipinas. Gumawa siya ng cliffhanger, parang abangan ng susunod na kabanata sa teleserye. At dyan, makikita ang talino sa kanyang pamamaraan ng komunikasyon. Kung gumamit siya ng mga malalalim at sinaunang simbolo, baka umurong ang mga tao dahil iisipin nilang masyadong komplikado intindihin. Tama. Ang paggamit ng mga imaheng sobrang pamilyar sa pang-araw-araw na buhay natin, tulad ng pagod, volleyball at beer, ay nagiging isang matibay na tulay o anchor. Agad itong nakukuha ng sino mang nagbabasa. Ang nagpapagana ng kuryosidad ng tao ay hindi ang pagiging kakaiba ng mga elemento, kundi yung tanong na bakit kaya ang mga simpleng bagay na nakikita ko sa kanto araw-araw ay biglang may nakatagong sagradong kahulugan. Pinag-iisip niya talaga ang mga tao. Iniwan niya ang mga followers niya na naghuhula ng 4 na araw. At dyan tayo papasok sa susunod na bahagi, doon sa araw ng linggo, Mayo 17. Sa tulong ng audio transcript ng live session na ito, narinig natin kung ano bang nangyayari kapag nagsama-sama na ang buong online na community niya para tuklasin ang sagot. Para itong isang malaking virtual na classroom. Ang pag-analyze natin sa dynamics ng live session na yon ay nagpapakita kung paano siya humawak ng tao. Hindi siya nagtunog na parang isang seryosong pare o pastor na nagbibigay ng formal na sermon. Napaka-informal ng tono niya, no? Oo, inihalin tulad niya pa nga ang online session nila sa isang tunay na classroom. Nagbibiro siya sa recording na kung siya raw ay naging totoong guro, baka puro bagsak ang mga estudyante niya. Nakakatuwa kasi inamin niya na nung nag-aaral pa siya raw yung tipong estudyante na nagtatago sa likod, hindi nakikinig at nag-aantay na lang na tumunog yung bell para makapag-recess. Yung relatable troublemaker vibe? Oo, narinig ko yon. Ang galing ng ginawa niya doon. Kasi sa halip na itaas niya yung sarili niya sa pedestal bilang ang propetang alamang lahat, ibinaba niya yung sarili niya sa level ng mga followers niya. Pinagmukha niyang kapantay lang nila siya. Na nagkakataon lang na ginamit ng Diyos. Exactly. At dahil ginawa niyang napaka-casual at safe ng espasyo, ginawa niya ang susunod na hakbang na nagpasabog sa isip ko. Hindi niya ibinigay agad ang kahulugan ng panaginip. Tinanong niya mismo ang mga tagasunod niya. Hindi niya sinubo ang kasagutan. At dito pumapasok yung isang malalim na paraan ng pagtuturo na parang online na Socratic method. Ginamit niya ang kuryosidad ng grupo. Tumawag siya ng isang follower na ang pangalan ay Mira. Si Mira, oo. At ito namang si Mira, ipinaliwanag niya kung ano sa tingin niya ang ibig sabihin ng juice, ng beer, at ng volleyball. At nakasagot siya ng tama. Pinuri pa siya ni Olalo at sinabing, "Excellent, Mira." Dito ko babalikan yung analogy ko kanina tungkol sa open source software. Kaya pala siya open source kasi ang mga followers niya mismo ang pinapakode o pinapabuo niya ng teolohiya nila. Sila mismo ang gumagawa ng kahulugan. Taman mo, siguradong pakiramdam mo ang talino mo at ang lapit-lapit mo sa Diyos dahil ikaw mismo ang nakapag-decode ng mensahe ng langit. Imbes na makinig ka lang sa nakaupo sa unahan, aktibo kang nakikibahagi sa paglikha ng katotohanan. Napakagandang obserbasyon. Kapag ang tao ay bahagi ng proseso ng pagtuklas, mas mahigpit ang nagiging hawak nila sa paniniwalang iyon. Hindi na ito basta impormasyon na ipinilit sa kanila. Ito ay konklusyon na sila mismo ang nakaisip. Kaya, ang pagsalinya sa mga followers niya ay hindi lang para maging interactive ang session, ito ay isang mekanismo ng pagpapalalim ng katapatan. At para malinawan tayo, ano nga ba ang naging opisyal na kahulugan ng panaginip ayon sa pagdidekod nila? Sige, himayin natin yung naging sagot ni Mira na kinumpirma ni Olalo. Yung juice daw na dala ni Olalo ay sumisimbolo sa mensahe ng Diyos o totoong kaligtasan. Ito yung pamatid-uhaw ng kaluluwa. At paano naman yung mga naglalaro sa court?
Ang naglalaro, ayon sa kanila, ay ang mga taong hindi sineseryoso ang mensahe ng Diyos. Binabawalaan nila ito. Abala sila sa kanilang sariling mga laro o aliwan sa buhay dito sa mundo. Samantala, ang pagiging uhaw ay kumakatawan sa natural na pangangailangan ng bawat tao para maligtas. Uhaw tayong lahat sa katotohanan, di ba? Pero, dito papasok ang pinakamalakas na metafora, tinanggihan nila yung juice at mas pinili nila ang beer. Ano ba ang ibig sabihin ng beer para sa kanila? Dito naging matalas ang simbolismo eh. Ang beer, ayon sa pagsusuri ni Olalo at ng komunidad, ay sumisimbolo sa maling turo o tinawag niyang balinturo. Bakit beer? Kasi ano bang ginagawa ng alak? Nakakalasing. Ang mga taong nalulong sa maling turo ay parang mga taong nakainom ng beer. Nawawala sa katinuan at nawawalan ng tamang focus. At dahil sa epekto nito, inaakala nilang hindi na nila kailangan yung tunay na juice na magliligtas sa kanila. Ang maling turo ay nagbibigay ng pansamantalang saya, isang huwad na pakiramdam ng kaginhawaan, pero hinding-hindi nito papawiin ang tunay mong uhaw. Napakalakas ng paglalarawang yun kasi madali mong maiisip yung pakiramdam eh. Ang interpretasyon na ginawa nila ni Mira ay hindi lang nagsara sa isang simpleng panaginip. Ginamit nila ito para ipaliwanag kung bakit ang daming tao ang hindi naniniwala sa kanila. Dahil sa pagtingin ni Ulalo, lasing daw ang mga tao sa labas. At dito tayo dadalhin ng talakayan sa isang mas malalim na paksa na itinuro niya noong araw na iyon, ang usaping tungkol sa mindset. Tinalakay nga ni Olalo ng masinsinan kung paano raw nasira ang mindset o paraan ng pag-isip ng mga tao sa makabagong panahon. Sabi niya, kapag nakarinig ang tao ng salitang mensahe ng Diyos, ang assumption agad ay mahirap itong intindihin. Na kailangan mo itong pag-aralan ng taon-taon, na dapat isa kang scholar, at na ang mga mensahe ay laging abstract o malalalim. Kaya ang pangaral niya, simplehan lang natin, i-ground natin sa lupa. Tinanong niya yung audience niya sa live session, ano ba ang ginagawa ng beer? Nakakalasing. Ano ba ang ginagawa ng tubig kapag uhaw ka? Nakakatanggal ng uwaw. Ganyan lang daw dapat kasimple ang pag-unawa sa kaligtasan. Huwag na nating hanapan ng komplikadong teolohiya o mabigat na salita mula sa mga libro. At kung papansinin mo ang linyang ito ng pagtuturo ay isang direktang atake sa mga tradisyonal at malalaking institusyon ng relihiyon, na madalas ay may mahigpit at komplikadong mga patakaran at pag-aaral. Ang ipinaparating ni Ulalo ay nasa harapan nyo na ang sagot. Pinapakomplikado nyo lang dahil nakasanay nyo na ang mahirap na mindset. Pero wait, hindi kaya ito yung mismong rason kung bakit sobrang patok ng ganitong mga grupo ngayon? Ibig kong sabihin, isipin mo yung kalagayan nating mga nakikinig ngayon. Nabubuhay tayo sa panahon na binabaha tayo ng impormasyon, oras-oras. Totoo yan, information overload. Ang ingay ng balita, ang lala ng mga debate online, may fake news dito, may matinding opinion dyan, kapagod, di ba? Tapos, habang nag-i-scroll ka, may lilitaw na taong magsasabi sa iyo, tama na yan, huwag mo nang gawing komplikado ang buhay. Ang beer nakakalasing, ang tubig pamatid o aw. Piliin mo ang tubig. Baka kaya kumakagat ang mga tao ay hindi lang dahil sa propesya, kundi dahil nag-aalok siya ng simpleng pahinga mula sa pagiging komplikado ng mundo natin. Ang mismong pagiging simple ba ang ibinebinta niya? Napakatalim ng tanong na iyan. Sa larangan ng psikolohiya, may tinatawag tayong konsepto na cognitive ease. Ito yung kadalian ng utak natin sa pagproseso ng informasyon. Paano yun gumagana dito? Ang utak ng tao ay tamad sa nature nito. Lagi tayo naghahanap ng shortcut. Kapag ang isang ideya ay madaling intindihin, walang halong komplikadong paliwanag, madalas nating tinatanggap na totoo ito dahil masarap sa pakiramdam ng utak. Kaya hindi na kailangang mag-isip ng malalim. Eksakto. Sa isang lipunang overstimulated, ang pagbibigay ng isang napakasimpleng sagot ay hindi lang madaling maintindihan. Ito ay nagbibigay ng ginhawa.
Para kang uminom ng malamig na tubig pagkatapos mong tumakbo. Pinapaginhawa ni Olo ang mga tagasunod niya sa pamamagitan ng pagtanggal sa mabigat na pasanin ng pag-iisip ng malalim. Kaya pala, palaki ng palaki ang komunidad niya. Nagbibigay siya ng kapayapaan sa pamamagitan ng simpleng sagot. At ang mas nakakabilib sa sistema niya, hindi niya hinahayaang mamatay ang apoy matapos ibigay ang sagot. Hindi siya tumitigil doon. Pagkatapos ng live session na iyon noong May 17, bago siya magpaalam, may panibago na naman siyang ibinagsak na palaisipan. Nagkwento siya ng bagong mensahe na para naman daw sa May 19. Ano yung nakita niya doon? Sabi niya, may nakita na naman siyang pangitain. Naglalakad daw siya tapos nakita niya na may mga taong naguumpukan kahit saan at parang may masinsinang pinag-uusapan ang mga grupong ito. Isa na namang napaka-ordinaryong imahe na ginamit bilang pain. Mga taong nag-uumpukan sa kanto, nagkwekwentohan o nakikichismis. Sa pag-iwan niya sa detalyeng iyon ng walang paliwanag, inuumpisahan na naman niya ang cycle ng kanyang community. Naiiwan na naman ng mga tao para mag-isip, mag-decode ng kahulugan. At maghintay kung kailan ang susunod nilang klase online para malaman kung tama ba ang hula nila. Ang galing ng loop na ginawa niya. Pumasok ka dahil na-curious ka sa Facebook post, nanatili ka kasi naramdaman mong kasali ka sa paghahanap ng sagot, at bago ka pa makaalis, may bago na namang misteryo na nag-aantay sa'yo. Hindi nakakasawa kasi laging may bago. Kung titingnan natin ng buo ang lahat ng napag-usapan natin mula sa mga source materials natin ngayon, malinaw na nakita natin ang evolusyon ng isang makabagong leader espiritual. Mula sa pagiging healer hanggang sa pagiging online prophet. Nagumpisa tayo sa isang lalaking gumagamit ng inaangking power of mind para basahin ang mga nakatagong kasalanan ng nakaraan at mag-ulok ng libreng pagpapagaling para makuha ang buong tiwala ng tao. Ngulit, ang tunay na mekanismo ng kanyang tagumpay ay kung paano niya nauunawaan at ginagamit ang pamamaraan ng internet at social media. Ginagamit niya ang mga simpleng bagay tulad ng isang bote ng juice, pagod sa volleyball, beer sa kanto, upang bumuo ng isang komunidad na aktibong nakikipagbahagi. Hindi niya sinasaksak sa lalamunan ng tao ang katotohanan. Ginagawa niya itong isang puzzle. Isang shared experience kung saan pakiramdam ng bawat isa ay sila mismo ang nakadiscover ng sagot. At dahil dyan, gusto kitang iwan, ikaw na nakikinig sa usapang ito, ng isang personal na tanong. Ngayong naipaliwanag na natin ang konsepto nila ng juice at beer, ano kaya ang mga impormasyon o paniniwala sa buhay mo na yon na masasabi mong parang beer? Ano yung mga bagay na tinatanggap mo online kasi masarap pakinggan, nakakagaan ng pakiramdam at nagbibigay ng simpleng sagot? Pero in reality, inilalayo ka sa tunay na katotohanan. Ano yung nakakalasing na impormasyon na pumipigil sa iyo na tanggapin ang iyong juice? Lahat tayo, may bit-bit na sariling bote araw-araw eh. Ang tanong ng talaga ay, alam mo ba kung ano ang laman ng iniinom mo? Napakagandang punto para magnilay. At bilang panghuli, bago tayo tuluyang magpaalam, gustong balikan mo yung huling imahe na iniwan ni Olalo. Yung pangitain niya tungkol sa mga taong naguumpukan at may pinag-uusapan kahit saan. Oh, yung cliffhanger. Isipin mo ito, kung ikaw ay bahagi ng komunidad ni Olalo, paano mo kaya ide-decode ang mensaheng iyon? Ano ba ang nasa likas na pagkatao natin na laging naakit sa mga naguumpukang tao? Bakit ba laging gusto nating makichismis, makinig sa mga bulong-bulungan at subukang maghanap ng mga sagrado at malalaking kahulugan sa mga simpleng usapan sa kanto? Isang bagay na nagpapakita talaga kung sino tayo bilang tao. Isang napakakagandang palaisipan na pwede mong pag-isipan habang nag-i-scroll ka ulit sa iyong feed mamaya. Dahil tulad ng nakita natin sa paghihimay natin ngayon, minsan ang mga kasagutan sa mga pinakamalalim na tanong natin ay hindi bumababa mula sa langit na may kulog at kidlat. Minsan nakatago lang ang mga ito sa mga ordinaryong tao na nagkukwentuhan sa isang kanto,
Naghihintay lang kung sino ang uupo, makikinig at magbibigay sa kanila ng kahulugan. Hanggang sa susunod nating deep dive, piliin nawa natin ang tamang inumin para sa ating uhaw.